Nananawagan si Ifugao Representative Teddy Bagilat ng due process at pag-iral ng rule of law o bisig ng batas sa nangyayaring drug-related killing sa bansa. Ayon sa mambabatas, wala siyang nakikitang mali sa pagpapangalan ng Pangulo sa mga opisyal ng gobyerno na sangkot di umano sa operasyon ng ilegal na droga basta't may matibay na ebidensya para suportahan ang mga aligasyon. Ang ulat mula kay Sweden Velado. Due process at rule of law ang patuloy na panawagan ni Ifugao Congressman Teddy Bagilat Jr. para sa mga pamilya at kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings. Bunso dito ng malawakang kampanya ni Pangulong Rodrigo Duterte na tuldukan na ang problema sa iligal na droga. Itutuloy ko pa rin yung aking panawagan na magkaroon kami ng investigation sa Congress at itutuloy ko pa rin magsalita laban nga dito sa extrajudicial killings. Sa usapin ng name and shame o yung nagaganap na pagbubulgar sa publiko ng pamahalaang Duterte ng mga pangalan ng mga politiko, pulis at hukom na sangkot sa mga transaksyon ng iligal na droga, sinabi ni Bagilat na walang problema basta't may ebidensya. Kung meron talaga tayong ebidensya, din kasuhan, no? Sa akin naman, mahalaga na ito yung political will na talagang sukpuin natin yung droga. Hindi lang yung mga maliliit, kundi yung mga supporters at saka yung mga protectors. No? Ani Congressman Bagilat, hindi naman ito nalalayo sa paglabas din ng listahan ng mga pangalang sangkot sa PDAF scam. Ang kaibahan lang ay may proseso itong dinaanan sa NBI, Ombudsman at Sandigan Bayan. Umaasa si Bagilat na talagang reliable ang listahang hawak ng gobyerno upang hindi naman mapahiya ang Pangulo. Kasunod ito ng pagkakasama ng pangalan sa listahan ng isang justice na 10 taon na palang sumakabilang buhay. Ayun, ganun, di ba? Well, malalaman natin. Tignan natin. Parang dahil natapos yung ka-LP mo 6 years, hindi ka nagpaputol ng buhok. So, ibig sabihin, talagang matindi ang korupsyon, ganun ba? Meron pang corruption. Meron pang katiwalian. Iba yung meron pa kaysa sa mas marami pa. Well, basta ang masasabi ko lang is hindi naman na totally natanggal ang corruption. O sa inyo din sa Congress, di ba? Dami pa rin corruption. Meron pa rin ganyan ang mga kapabayaghan. Kanya-kanyang unahan sa chairmanship. Bahagi yan ng usapin ngayon kung sino yung gusto maging chairman. Ano bang mo? May kinukuha ka bang ano? Kung sa akin lang, gusto ko pa rin manatili na chairman ng Committee on Agrarian Reform o kaya yung dati kong committee yung Indigenous Peoples. But ang palagay ko medyo hindi mangyayari yun dahil minority. Ano ba pinakamalakas na committee dyan? Palagay. Hindi ko pa nasusubukan pero sabi nila sa games and amusement daw. Marami daw. Maraming mga perks, maraming mga libre sa hotel, sa mga mga congressman na nangihingi na gusto mo papasalamat. Wala naman akong na balitaan na ganon. Hindi naman pala. May nakasunod ba sa balita? Lagi ka ba sa Mountain Province? Hilalakad ako na agad. Hindi natin. Okay, puntahan natin. Ngayon, meron kayong gustong mangyari din na investigasyon. Is that accurate? With regard dun sa mga napapatay na mga... itong mga user, pusher, maraming matatapang ngayon. Kanina may balita na naman ako. May dalawa na naman. Araw-araw naman nanlalaban lagi. May kota At saka nangagawa lagi ng baril. Kahit nakaposas. Kasi pinapalipat kasi nila yung hindi ko nga alam kung paano yung posas Hindi, sa likod. Umagaw yun, ha? Hindi, pinapalipat nila nahirapan daw. Kaya sa harap. Oo. Habang nililipat na gano'n sa harap. Doon din inaagaw. Nangagaw, oo. Kaya matatapang ngayon. Kaya marami. Ano bang gusto nyo mangyari dito? Bakit gusto nyo magpa-imbestiga? Well, yung una, yung sa extrajudicial killings. Okay. Iba kasi yung lehitimong operasyon ng mga pulis at may napinatay, ganyan. Iba naman yung extrajudicial killings. Kasi yun mismo, krimen yun, di ba? Murder yun, so heinous crime rin yun. So, hindi pang karaniwan itong summary execution. Summary execution, Kasi na-salvage, ganyan. Halos araw-araw rin I think halos kalahati nga ng mga pinapatay either sa police or extrajudicial killings. So yun, ano ba ang ginagawa natin? Kung meron tayong masigasig na kampanya laban sa droga, dapat binibigyan rin natin ito ng kaukulang pansin dahil di ba? Peligro na to So what are you looking at? Kasi
do you admit na talamak ang problema natin sa drugs? Yeah. And these things are really talagang ganyan, matagal na panahon na napabayaan. Yeah. And marami talagang mga siraulo na. Ay sabi nga nila, nawala na sa sariling katinuan, kaya talagang nangaagaw kung minsan. Hindi ako tumututol sa kampanya laban sa droga. At ako nga ay nagbibigay pugay doon sa tagumpay niya, no? Yung may mga nagsusurrender, kung sa loob na nagsusurrender, yung mga nauhuli kung meron man ng mga drug lords, no? At saka yung mga nare-raid na mga shabu laboratories. Ang aking gustong bigyan ng pansin o ng tukoy is itong yung negative side naman. Itong mga pinapaslang na salvage or extrajudicial killings. At saka yung gusto ko lang alamin kung nasusunod ba yung police operations manual sa pagdakip ng mga procedures. Yeah, because bakit tila lahat yata ng, karamihan, hindi ko naman sasabing lahat, pero karamihan ay pinatay, lumaban, inangago ng baril, minsan pa nga sa loob ng presinto. So hindi ba may problema tayo kung sa loob ng presinto, hindi mo talaga pinusasan ng husto at may namamatay sa loob ng presinto. So yun yung gusto kong investigahan. Not necessarily to say na masama ang mga pulis, pero siguro pagandahin natin yung ating kampanya. Kasi mas maganda nga na mas maraming nagsusurrender, mas maraming na-arresto na walang namamatay. But isn't it parang going to fall? Parang yung sinasabi nila na legally you are harassing also. Kasi parang legal harassment. Kasi yung sinasabi nila na maaaring mahulog ito sa maharas kami legally dahil karapatan nila yan eh. Karapatan ninyo yung oversight function ninyo and in aid of legislation. Kaya lang, it might hamper also yung kanilang operations na ginagawa. Well, kung wala ka namang ginagawang masama, then anong mawawala sa iyo kung pupunta ka doon tapos sasagutin mo lang yung mga tanong ng mga kongresista na ginagawa lang namin yung tamang procedures na siguro sa susunod subukan namin talaga na na pusasan ng gusto at siguraduhin na masusunod yung police operations sa manual natin at kung kinakailangan din pwede bang dagdagan yung budget namin dahil yun naman ang inaasahan namin na baka doon sa talakayan merong batas na kailangan palakasin o baguhin. So in aid of legislation. Kasi lahat naman ng mga congressional investigations may katagang nakakabit na in aid of legislation. Yes. Doon kayo madalas nagtatago. In aid of legislation. Pero, ganun naman talaga. Yung iba in aid of parliamentary language. Tsaka in aid of grandstanding. Di ba? Parang mga ganun. So yun. Pero anong batas kung sakali ang tinitingnan ninyo dito na maibalangkas regarding din sa ganitong maaaring possibility na sinasabi nyo na summary execution and yung hindi proper procedure na nasusunod dun sa pag-aaresto? Ako kasi ang tinitignan ko yung kabuuan yung buong justice system natin. Kasi bakit may summary execution? Sa kanila siguro, ang tingin nila itong mga pumatay at yung nagpapatay, yun ang hustisya. Diba? So, ibig sabihin... Kasi yung iba nadidelay na. Yes. Kasi marami naman sa mga kapulisan sinasabi na ang hirap kasing magbuo ng kaso, nakakatakas naman o nakakalaya naman, mabagal yung judge. Minsan ikaw pa nababalikan. Yes, tapos mahina yung kaso ng prosecution. So, baka kinakailangan balikan rin natin yung buong criminal justice system natin at tingnan natin kung paano natin na amendahan yung mga kasalukuyang batas para maiwasan itong extrajudicial killings. What about dun sa mga pinapangalanan? Do you think may kailangang reviewin ba doon para magkaroon ng konkretong batas? Kasi meron ding mga umaangal na sinasabi, you have destroyed already the reputation of somebody who could probably be innocent later on na mapatunayang inosente. May mga pinangalan ng mga 5 generals pero buo ang ano ng presidente na hindi. Talagang may kinalaman tong mga 5 generals na to and even the chief PNP. Do you also see anything na pwedeng pumasok sa legislation dyan? Well, yun maganda rin sana magkaroon ng investigation later but kasi ang sinasabi ng NAPOLCOM kahapon lang na wala pa talaga silang konkretong ebidensya laban doon sa 5 na pangalanan nakasangkot daw sa drug syndicates. So, bakit nahihirapan yung NAPOLCOM? And yet, hindi naman nanggaling kung saan yung
binanggit ng presidente, may intelligence reports Yes, yes. niyan, no? So iba siguro yung nakikita mong intelligence, iba naman yung pagpapatunay doon sa iyong intelligence report. So baka may problema doon, no? Baka may mga Paglatag non-legally. Yeah. So yun yung siguro, hindi ako abogado, but probably during the congressional hearings, yung mga may gamay sa batas, maaari silang magmungkahi na ito yung ating gawin, no? Kasi nga hindi ba nakakabahala na sinabi ng presidente kasangkot yan, tapos yung NAPOLCOM hanggang ngayon sinasabi na wala pa kaming nabubuong kaso laban dito sa 5, no? Well, sinasabi nila, they have yet to come up with the decision. Well, And the analysis of the investigation. Yung mga documents na ipinresent sa but kanila. kasi iba yung nag-akusa ka, dapat kinabukasan mayroon ka na sanang ebidensya kasi trial by publicity ang nangyayari. Meron daw ebidensya. Nandun na daw yung ebidensya. It's only a matter of analyzing all those evidences and coming up with the recommendation with regard to the findings about the evidences presented. Sana sa lalo't madaling panahon talagang mailabas natin ito at makasuhan, no? Kasi hindi naman maganda na forever na lang na hinala pero wala namang kaso.